Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Nais kong ibahagi ang istorya ng buhay ko, hindi para humingi ng pangunawa o simpatya mula sa inyo, kundi hindi para pamarisan ang pagkakamaling aking nagawa. Lumaki kami ng asawa ko sa iisang baryo sa Davao. Kahit noong maliit pa siya, palagi siyang mas magaling sa akin sa anumang bagay. Napakagaling niya sa eskwelahan, sa Ingles, matematika, at maging sa pakikipagkaibigan. Kung may isang bagay akong maipagmamalaki na mas magaling ako kaysa sa kanya, ayun ay ang kung paano siya naging akin. Para akong nasa digmaan dahil kailangan kong labanan ang lahat ng aking karibal na nagnanais na makuha ang puso niya, pero sa huli, ako pa rin ang nagtagumpay. Kamalas-malasan lang dahil ayun na ata ang una at huling beses na nanalo ako. Parang tsamba ko lang yung mga sandaling ako'y kanyang napili. Habang patuloy siya sa pagpapakitang gilas sa paaralan, muntik pa akong hindi makapagtapos. Madali siyang nakakuha ng trabaho, samantalang ako ay halos makiusap o magmakaawa para lang tanggapin ako sa trabaho. Dahil sa hindi ako ganon katalino at nakatapos lang ng high school, ay walang kumukuha sa akin. Ang tanging nagawa ko lang ay ang magtrabaho bilang isang katulong ng mga konstruksyon sa paghahalo ng semento o di kaya ay paglalagay ng mga hollow blocks. Habang ako ay tumatanda, mas lalo akong naging desperado at dahil na rin sa takot kong mawala ang aking kabiyak, kaya naman naisipan kong itali na siya ng tuluyan sa akin. Ang naisip kong paraan para masigurado kong hindi niya ako matatakasan ay sinadya ko siyang buntisin. Hindi man namin plinano ito at sa tingin ko ito lang ang tanging paraan upang tuluyan na ngang maging akin siya at hindi na mamingwit ng iba. Batid kong isang malaking pagkakasala ang nagawa ko sa asawa ko at sa magiging anak namin. Nais ko man na siya ay pakasalan pero hindi pa kaya ng aking bulsa at gipid pa kami noong mga panahon na iyon. Kung kaya't napagdesisyonan naming magsama muna sa iisang bubong. Dahil hindi kalakihan ang aking sahod at naisip niya na hindi ko kayang mag-isa na tustusan ang mga bagay na kailangan naming gastusin, lalo na't siya ay nagdadalang tao. Kung kaya naghanap din siya na pwede niyang pagkakitaan kahit na buntis siya. Nung siya ay nanganak, siya na ang naging breadwinner ng aming pamilya. Ang kanyang abilidad sa pagdiskarte ay siya namang kahanga-hanga. Ang pagiging manggagawa ko sa konstruksyon ay hindi ito permanente, kaya madalas ako ang naiiwan sa bahay. Parang nagkabaliktad na kami ng misis ko ng posisyon dahil siya ang naghahanap buhay para sa aming pamilya. Siya na ang padre de pamilya at ako naman ay ang may bahay. Noong iminungkahi niya na mamasukang domestic helper sa ibang bansa ay hindi ko naman ito tinutulan. Naging porsigido siya sa paghahanap at hindi nagtagal ay nakakuha siya ng trabaho bilang isang domestic helper sa Singapore. Ang pagiging OFW ang tanging nakikita naming paraan para kahit papaano ay unti-unti kaming makaramdam ng kaginhawaan. 5 taong gulang na din naman na ang aming anak na lalaki nung iniwan niya kami. Kahit papaano ay may isip na siya para maunawaan ang dahilan ng pangingibang bansa ng kanyang nanay. Subalit, hindi ko man maikakaila na sobra siyang nalungkot sa paglisan ng kanyang ina at halos ilang buwan din siyang umiiyak tuwing sumasapit ang gabi. Ang kanyang nanay kasi ang palagi niyang niyayapos sa tuwing matutulog siya at ang kanyang nanay rin ang una niyang nasisilayan sa pagsikat ng araw. Ako, inaamin kong nasisihan ako sa pag-alis niya dahil naisip ko na agad ang mga bagay na maaari naming mamili at maipundar kapag nasa ibang bansa na siya. Buwan-buwan siya kung magpadala ng pera at hanggang sa nakasanayan ko ng umasa sa kanya at huminto na sa aking pinapasukan.
Sa bawat araw na lumilipas, nauubos ang buong araw ko kakapanood ng telebisyon at nagiinom ng alak sa tuwing sasapit ang 5:00 ng hapon. Ganito ang naging buhay ko bawat araw sa loob ng 2 taon. Samantalang ang itsura ng aking misis ay tumanda ng halos 10 taon sanhi ng sobrang pagod sa kanyang trabaho. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong maging maluho. Palagi akong bumibili ng mga damit na may tatak at sa tuwing Sabado o Linggo ay kumakain kami sa mamahaling restaurant o di kaya'y manonood ng sine. Niyayaya ko din ang aking mga kaibigan na pumunta ng bar at makipag-inuman sa mga babae doon. Dito na din ako nagsimulang magreklamo sa pinapadala ng misis ko at syempre idinadahilan ko ang aming anak. Anya ko ay lumalaki na ang gastusin ng bata at hindi na sapat ang kakarampot na pinapadala niya. Noong una ay umaangal siya sapagkat sobra na daw ang pinapadala niya pero dahil hindi siya makatiis at pumayag na magpadala ng mas malaki kaysa sa nakaugalian niya. Hindi ko maikakaila na may namuong uhaw akong nadama. Hindi uhaw sa pagmamahal o sa tubig, kundi naging uhaw ako sa salapi. Sa tuwing kami ay nag-uusap sa telepono, lagi kong bukang bibig ay pera. Kung minsan nga ay nakakaligtaan ko na kamustahin man lang ang kanyang kalagayan. Kaya sa tuwing sasapit ang bawat buwan, lagi kong inaasam-asam ang araw na nakatakda siyang magpadala ng pera sa aming mag-ama. Nadinaig ko pa ang isang linta kung makasipsip ng lahat ng kinikita niya sa paghahanap buhay. Sa sobrang ganid, hindi ko nilalaan sa mga pangangailangan at pag-aalaga ng aming anak ang pinapadala niya. Bagkus, ginagamit ko iyon para magmukha akong mayaman sa harap ng ibang tao at nang sa ganon ay mapahanga at makapang-akit ako ng mga babae. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi lang ako nalulong sa masamang bisyo, pati na rin ang labis na pagkauhaw sa salapi na halos ako'y mabaliw na tila sinasapian ng masamang elemento ng lupa na kakahingi ng pera sa kanya. Gusto kong kunin, simutin at sagarin ang bawat sentimo na mayroon ang aking misis. Alam kong matandang mayaman ang amo niya at biyudo na ito ng mahabang panahon. Sa bahay na tinutuluyan niya, ang amo niya lang ang nakatira sa tahanang iyon. Ang mga anak nito ay malalaki na at mayroon ng kani-kaniyang sariling pamilya, kaya naman bihira o tuwing may okasyon dumalaw sa kanyang amo. Kadalasan, ang amo at ang misis ko ang nakatira doon dahil ang nurse at driver nito ay umuuwi sa gabi. Kaya nakaisip ako ng isang masamang plano na akitin niya at kunin ang loob ng matanda nang sa ganon ay bigyan siya nito ng mas marami pang pera. Noong una ay halos magwala siya sa galit. Nagpaliwanag ako at kinukumbinsi ko siya kung bakit at siya ay hindi nakikinig. At ayaw daw niyang maging isang babae na nagbebenta ng laman. Dahil na din sa aking kasakiman, hindi ko siya tinigilan sa pangungulit at pangungumbinsi sa kanya na gawin iyon. Ginawa kong sandata ang kapakanan kuno ng aming anak. Ginamit ko ang kanyang kahinaan na walang iba kundi ang kanyang uniko iho sa aking plano. At alam kong gagawin niya ang lahat upang maibigay niya ang mga pangangailangan at makakabuti sa aming anak. Ako lang ang inaasahan niyang mag-aalaga sa aming anak. Nung mga oras na kinukumbinsi ko siya para akong dumaan sa butas ng karayom para lang sang-ayunan niya ang aking plano. At sa huli, ako'y nagwagi at pumayag siya na susubukan niya itong gawin. Naging matagumpay naman ito at nagawa na niyang makapagpadala ng mas malaki na halos doble pa nga kumpara noon. Siyempre, kaakibat nito ang katotohanan na hindi lang basta DH ang aking misis ng kanyang amo, kundi higit pa dito. Alam ko naman na may namamagitan na sa kanila pero hindi ko iyon inaalintana sapagkat ang tanging mahalaga lang sa akin nung mga oras na iyon ay pera. Napakasarap ng buhay ko na para bang hari at tumagal ito ng mahigit na 2 taon. Halos araw-araw may masarap na ulam na nakahain
may serbesa at laging laman sa bahay aliwan. Isang araw, tumawag sa akin ang aking misis at sinabing magpapakasal na sila ng amo niya at permanente na siyang maninirahan sa Singapore. Ako'y nabigla at hindi makapaniwala nung ipinagtapat niya iyon sa akin. Nakapagbitiw ako ng hindi magagandang salita, dala na rin ang sobrang galit ko sa kanya. Mangilang beses ko pa siyang namura at nasigawan. Iginiit niya na hindi naman kami kasal at may karapatan pa rin siyang mamili ng pakakasalan niya. Pinilit ko siyang magbayad bilang danyo sa paghihiwalay naming dalawa. Ngunit sumagot siya na ako ang dapat magbayad sa kanya para sa lahat ng perang ipinadala niya noon. Nataranta at labis ang pagkadesperado ko nung mga oras na iyon, kaya idinahilan at ginamit kong muling sandata ang aming anak. Habang nagsasalita ako, hindi niya ako sinabayan, bagkus nakinig siyang mabuti. Nakaramdam ako ng pagtataka kung bakit parang kalmado lang siya. Nung matapos na akong maghimutok, kalmado at banayad niyang sinabi na napag-usapan na daw nila ng kanyang kasintahan na dati niyang amo ang tungkol sa anak namin. Tanggap daw nito ng buong puso ang aming anak at sa katunayan kukunin na daw nila at dadalin ito sa Singapore upang makasama nila. Nang sa ganon ay masuportahan nila ang pag-aaral at maalagaan nila ito ng mabuti. Hindi lang iyon, napag-alaman ko ding nakakausap niya ang aking anak at nakapag-usap na sila tungkol dito. Nakapagsimula na rin ang pagproseso ng mga dokumentong kakailanganin niya para sa paglipat niya sa Singapore. Nalaman kong nagsusumbong pala ang aking anak sa kanyang nanay tungkol sa lahat ng mga kalokohang pinagagagawa ko dito sa Pilipinas. Kung paano ko waldasin ang pera sa alak at mga babae ko. Bukod doon, natuklasan ko din na puno ng muhi, galit at puot ang nadarama niya sa akin ng aking anak na namuo nitong mga nakalipas na taon. Sa huli, wala na akong magagawa upang mabago ang lahat at tanggapin ang mapait na katotohanang sinapit ko ngayon. Ang tangi kong magagawa ay tanggapin na lamang ang aking kapalaran. Walang asawa, walang anak, walang pera, at walang kahit na sino. Wala akong laban dahil nakasaad sa batas na ang bata ay mapupunta sa puder ng ina. Ngayon, ang buhay ko ay back to zero. Bumalik na muli ako sa pagtatrabaho bilang isang manggagawa sa konstruksyon. Hirap kumilos dahil ang timbang ko ay nadagdagan ng labis. Ang buong katawan ko ay hirap kumilos at medyo mahina dahil halos lahat ng mga pang-aabusong ginawa ko sa aking katawan noon tulad ng labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay epekto nito ngayon ay sabay-sabay na naglalabasan. Mabagal akong kumilos at madalas hirap makahanap ng tatanggap sa akin. Hindi rin ako nakapagtabi ng pera noon dahil sa aking pagiging makasarili at ganid sa pera na kumpiyansa akong hindi ako mawawala ng pagkukunan ng pera. Na ang dati kong misis ay hindi may isipang makipaghiwalay sa akin. Oo, marahil nga ay karma ko ito sa lahat ng mga nagawa kong kalokohan noon. Ako at ang tanging sarili ko at wala nang iba na dapat sisihin sa sinapit ko ngayon. Tama nga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Kahit gaano ko kagusto magbago ay hindi ko na muling maibabalik ang mga panahon na dapat sana ay masaya kami bilang isang pamilya. Ang hirap mabuhay ng mag-isa. Napakalungkot ng bawat araw ko. Ngayon, nabubuhay na lamang ako hindi para sa magiging hinaharap ko, kundi hinihintay ang araw na hindi ko na muling imumulat ang aking mga mata. Pangalawang video. Ang babaeng umagaw sa aking dating asawa ay ang nanay ng aking magiging manugang. Nakilala ko ang asawa ko habang nagtatrabaho ako sa isang pet store. Pumasok siya kasama ang kanyang aso upang bumili ng pagkain at mga kagamitan nito. Nakikita ko siya kung gaano siya nagmamalasakit at malambing sa kanyang alaga. Naisip kong siya ay isang mabuting tao dahil pareho kaming mapagmahal sa aso. Nang tanungin niya ako para kumain sa labas,
Sumang-ayon naman ako. Di kalaunan, nagsama na kaming dalawa kahit hindi pa kami ikinakasal. Mabait, maasikaso, malambing, panay-yakap at halik niya sa akin. Madalas kaming magsiping, lalo na't kapag nakakakita siya ng pagkakataon anumang oras o araw. Noong una, hindi ko ito inalintana dahil siya ang unang nakakuha ng aking rosas. At sa tingin ko ay normal lang iyon. Mayroon din akong aso, ito ay aming parang mga anak at kami naging isang pamilya. Siya, ako at kasama ang aming dalawang aso. Iniwan niya ang kanyang trabaho upang magbukas ng isang pet store. At nagtrabaho ako bilang isang manager dito. Di nagtagal, lumago at umusbong ito. Nakapagpatayo pa kami ng 2 branch ng pet store sa ibang lugar. Kinasal at nabuntis. Para siyang hulog ng langit sa akin dahil mas lalo pa siyang bumait nung ako'y nagdadalang tao. Kumuha siya ng bagong tagapamahala ng pet store dahil ayaw niya akong mapagod at mag-focus sa pinagbubuntis ko. Hindi niya ako pinapayagan na lumabas at siya ang namimili ng mga supermarket at sa mga gawaing bahay. Halos siya ang lahat ng gumagawa. Ginawa niya akong tunay na reyna ng tahanan naming iyon. Nang ipinanganak ko na ang aming baby boy na kamukhang kamukha ng kanyang ama, ay hindi ko mailalarawan ang kaligayahan naming mag-asawa. Madalas siyang umuwi ng maaga mula sa pet store at laging may bitbit na plastic bag na punong-puno ng pagkain para sa aming mag-ina at kung minsan ay may pasalubong na laruan para sa aming anak. Hindi ko mapigilang maipagmalaki sa aking mga kaibigan na kamingwit ako ng mabait na asawa at mabait na ama, na kung saan ang definisyon ng isang perpektong mister na siya namang pinapangarap ng mga kababaihan. Kaya naman napakasakit tanggapin na matuklasan ang katotohanan na ang hilig niyang makipagtalik ay hindi pala ito limitado para sa akin. Nagdesisyon akong umuwi ng probinsya upang dalawin ang aking mga magulang at maranasan din ng 1 taong gulang kong anak ang napakagandang beach ng Palawan. Nung paluwas na kami ng Maynila, nagpasya ang aking mga magulang na bumalik kasama ako nang sa ganon mabisita ang aking asawa at libutin ang lungsod ng ilang araw para magbakasyon. Kaya nagdesisyon kaming bumalik ng 2 araw ng mas maaga kaysa magplanong manalagi ng mas matagal sa probinsya. Ang aking mga magulang ay bumili ng napakasarap na kasoy at iba pang produktong pasalubong mula sa probinsya. Kaya lahat kami ay nasasabik na makita ang aking mister. Kaya naman naisipan namin na sorpresahin siya sa pamamagitan ng hindi pagsasabi sa kanya na babalik kami ng maaga. Pagpasok namin sa bahay, ang 2 aso lamang ang dumating upang salubungin kami sa pintuan at ang bahay ay madilim. Tinawag ko ang pangalan ng aking asawa ngunit walang sumasagot. Kaya naisipan namin na baka walang tao sa bahay at siya ay nasa pet store. Ipinakita ko sa aking mga magulang ang kanilang kwarto nang sa ganon ay mailagay na nila ang kanilang mga gamit. At ako naman ay nagtungo sa aking kwarto upang mag-ayos din. Subalit, nang buksan ko ang aparador, napasigaw ako ng malakas at tumahol ang mga aso at ang aking mga magulang napatakbo sa kwartong kinaroroonan ko. Doon nasaksihan ng aking mga mata ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari na habang buhay na bumabangungot sa akin. May isang babaeng nakapanty at walang suot na bra na nagtatago sa aparador. Tinakpan ng babae ang kanyang muka at dibdib gamit ang kanyang mga kamay at nakita ko na may paang nakausli sa ilalim ng kama na walang iba kundi ang mister ko. Sinubukan naman ng aking asawa na magpaliwanag. Pero wala ni isa sa mga sinasabi niya na pumasok sa utak ko. Wala akong marinig, maintindihan at maproseso sa mga salitang winiwika niya. Kinuha ko ang mga bagay na nasa ibabaw ng tokador na nakita ko at sinimulang ibinato sa kanila. Base sa naalala ko, mga bote ng pabango, suklay, bote ng lotion
at blower sa buhok na buong lakas kong naihagis sa kanilang dalawa. Ang aking ama ay tumakbo sa kanya at hinila ang mister ko sa kanyang patilya at galit na galit niya din itong sinuntok at sinipa sa may-ari at siya ay napaluhod at mayroon ding natamong sugat sa noo. Natuluan pa nga ng dugo ang aming kobrekama. Pagkatapos ay kinaladkad sila ng aking ama at itinulak palabas ng bahay. Itinapon naman ng aking ina ang kanilang mga damit at isinara ang pinto habang nakaupo ako sa sala na parang isang malamig na bangkay. Ramdam kong sinusubukan akong kausapin ng aking mga magulang. Pero nung mga oras na iyon ay lumilipad sa kalawakan ang aking isipan at wala akong marinig na kahit ano. Ni hindi ko din mahawakan ang aking anak. Kaya't nung gabing iyon ay nagpasya ang aking mga magulang na sila muna ang pansamantalang mag-aalaga sa kanilang apo. Kinaumagahan, ang mister ko ay bumalik sa bahay. Nakiusap siya at nagmamakaawa na patawarin siya at sinabing pinilit lang siya ng dalaga. Ang babae daw ay ang empleyado na pumalit sa akin sa pet store. Sinabi niya na hindi niya ito mahal at wala daw ibig sabihin ang nangyari sa kanila. Dagdag pa niya, pang isang beses lang iyon at hindi na mangyayari ulit at sinesante na din niya ito. Kung hindi dahil sa anak ko ay hihiwalayan ko na sana siya. Ngunit para sa kapakanan ng aming anak ay binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon at napatawad. Tao lang naman tayo, nagkakamali at mukha siyang nagsisisi at pinapangakong hindi na mauulit ito lalo na't masakit para sa aking anak na lumaki siyang hindi buo ang aming pamilya. Nanatili ang aking mga magulang ng 2 karagdagang buwan upang matiyak na ang aking asawa ay kumikilos ng maayos. At ipinakita naman niya na talagang nagsisisi siya sa nangyari. Kumilos siya ng maayos mula noon at wala akong kahit anumang napansin na kakaiba sa kanyang pag-uugali. Sa totoo lang, kahit na pumayag akong magsama kaming muli, may lamat pa rin ang puso ko at hindi ko pa rin siya pinapatawad ng buo. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa naming mapalaki ang aming anak ng walang anumang problema. Ang aming anak ay mabilis na lumaki at handa nang pumasok sa elementarya. Pumunta kaming lahat sa seremonya ng pagtatapos ng preschool at habang kaming 3 ay magkakahawak ng kamay, naramdaman kong tama ang ginawa ko sa pagpapatawad sa aking mister. Ipinagmamalaki ko ang aking anak sa pagtayo niya nang tinawag ang kanyang pangalan sa entablado at may parangal na first honor ng kanyang paaralan. Ngunit ang sayang naramdaman ko ay biglang nabalot ng kalungkutan dahil natuklasan kong ang mister ko ay hindi pala tuluyang nagbago. Matapos makapasok ng aking anak sa elementarya, nakakuha kami ng pwesto malapit sa paaralan ng anak ko at inilipat ang isang branch ng pet store namin doon. Pangunahing rason kung bakit ko inilipat ang pwesto ng tindahan ay para mabantayan na rin ang aking anak. Isang araw, ang aking anak na lalaki ay nagkasakit sa paaralan. Kaya tinawagan ako ng kanyang guro upang siya ay sunduin at magpatingin sa doktor. Nung makauwi kami ng anak ko sa bahay ay nakarinig ako kaagad ng isang kakaibang ingay na nagmumula sa kwarto. Buong akala ko ay kumakayod siya ng mabuti para sa paglago ng aming negosyo. Pero tila ba iba pala ang kinakayod niya noong mga sandaling iyon. Ito ba ang palagi niyang ginagawa sa tuwing ako ay nasa isang tindahan? Pwedeng-pwede na silang maging bida sa isang pangmatanda lamang na palabas. Sa sobrang pagkagimbal ko, hindi ako agad nakapagsalita at bigla kong naalala ang aking anak. Huminga ako ng napakalalim, nakakuyom ang mga kamao at sumigaw ng, "Mga hayop kayo! Hindi, mas sahol pa kayo sa hayop! Mga walang hiya!" Pareho silang nagulat at ang babae ay ang babae niya dati na may nunal sa ilong. Taon na ang nakakaraan. Hindi niya tinapos ang kanyang relasyon sa kanya sa lahat ng mga taong lumipas. Sa pagkakataong ito, hindi siya humingi ng tawad. Pasimple niyang sinabi na mahal niya talaga ang babaeng iyon at hindi niya kayang mabuhay nang wala siya.
Nagbihis na sila at sabay na umalis ng bahay. Magmula nang mangyari iyon ay hindi na bumalik sa bahay ang asawa ko. At tuluyan na nga kaming naghiwalay. May nakapagsabi sa akin na may asawa na din pala ang babae at naghiwalay sila nito dahil sa kanyang relasyon sa aking mister. Pagkaraan ng ilang panahon ay naghiwalay din sila ng dati kong mister dahil pareho nilang pinagtaksilan ang isa't isa. Siguro nga ay nasa dugo na nila ang pagiging manloloko. Hindi nila kayang makontento sa iisang ulam kaya nais nilang tumikim ng iba't ibang putahe. Ang pagkamahilig ng aking dating mister noong nagsisimula pa lang ang aming relasyon ay isa ng red flag dahil hindi siya makokontento sa isang rosas at maghahanap pa ng iba't ibang klase ng bulaklak. Iyon ang huling balitang narinig ko tungkol sa kanila at hindi ko na kailanman inalam ang naging buhay nila ni minsan hindi din niya binisita o kinamusta ang kanyang anak. Ipinakita niya na ngayon ang kanyang tunay na pagkatao dahil nagbabalat kayo lamang ito noon. Hindi na nga siya naging mabuting asawa. Kinalimutan na din niya ang pagiging isang ama. Bagamat nag-iisa sa buhay, nagsumikap ako upang mapalaki ng maayos ang aking anak. Maingat kong ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon namin ng papa niya at ang pagkakaiba namin sa isa't isa. Kitang-kita na labis siyang nalumbay, ngunit kalaunan ay nalampasan niya ang panglaw ng pang-aabandona ng kanyang ama. Sinigurado ko din na matuto at lumaki ng maayos ang anak kong lalaki na may moralidad, paggalang at takot sa Diyos upang hindi niya pamarisan ang masamang halimbawa ng kanyang ama. Lubos naman akong nagpapasalamat na siya ay naging isang mabuting tao at ngayon ay lisensyadong inhinyero at namamasukan sa isang malaking kumpanya. Siya ay mabait, magalang at magaling sa kanyang trabaho. Kaya kung minsan ay pinapadala siya sa ibang bansa upang doon pansamantalang magtrabaho para mapalawak din ang kanyang kaalaman. Dumating ang araw na ipinakilala niya sa akin ang kanyang nobya. Anak daw ito ng isang may-ari ng isang paaralan na kung saan ay nag-renovate sila at siya ang inatasan na inhinyero sa nasabing proyekto. Ayaw kong maranasan ng anak ko na masaktan. Kaya maingat kong pinagmasdan ang kanyang kasintahan. Ngunit sa aking paningin, siya ay isang perpektong material na asawa. Mahinahon siyang magsalita, matalino at hindi siya nag-aatubiling sabihin ang nilalaman ng kanyang isip. Hindi lang iyon, masaya din siyang kausap at walang nakakabagot na minuto kapag kasama ko siya. Mabilis na lumipas ang oras at alam ko na seryoso at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya kahit pa bago pa niya sabihin sa akin na nais na nilang lumagay sa tahimik, alam ko na doon din ang patutunguhan nila. Dumating ang araw ng pagsasalo upang ipagdiwang ang engagement dinner party nilang dalawa. Naghintay kami ng aking anak na dumating sila. At nang dumating sila, pamilyar ang isang babae na nanay nung nobya niya. Iniisip ko ng mabuti kung saan ko siya nakita dahil hindi ko maalala. Iaabot ko na sana ang aking kamay para makipagkamay. Nang biglang sinabi ng ina ng nobya ng aking anak na kailangan niyang pumunta ng CR at dali-daling tumalikod upang umalis. Mabilis niyang iniwas ang kanyang muka habang ako'y nakatitig at inaalala kung saan siya nakita. Humarap siya sa kanyang asawa at ngumisi ng bahagya at doon ko na napagtanto kung saan ko siya nakita. Siya ang babaeng umagaw sa asawa ko. Nakilala ko siya dahil ginawa niya ang eksaktong bagay nang nahuli ko siya ng 2 beses. May ugali siyang ibabaling sa iba ang kanyang mata at iikot ang ulo na bahagyang nakangisi at ang nunal niya sa ilong. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga iyon. Sinigawan ko siya na tumigil at nahawakan ko ang kanyang braso. Nataranta ang lahat nung ginawa ko iyon. Sumigaw ako ng, "Haliparot kang babae ka, ang kapal ng mukha mong magpakita sa akin." Pasigaw din siyang sumagot na, "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, bitiwan mo ako." Pilit niyang iniaalis ang aking kamay sa kanyang braso at sinasabing kailangan niyang gumamit ng banyo. At nung nakawala siya sa pagkakahawa ko,
Tumakbo siya palabas ng resto at mabilis na nawala. Pasigaw ko siyang hinabol pero hindi ako nagtagumpay. Hinihingal pa din ako sa galit at hindi mawari ng mga taong nakapaligid sa akin kung ano ang nangyayari. Sinubukan ng ama ng nobya ng anak ko na tawagan siya ngunit nakapatay ang kanyang telepono. Matapos kong huminahon ng kaunti, humingi ako ng paumanhin sa iskandalong aking nagawa at ipinaliwanag sa kanila ang lahat. Lahat sila ay tahimik na nakinig. Hindi alam ng aking anak ang eksaktong nangyari sa kanyang ama kaya't gulat na gulat siya. Ngunit mas nabigla sa lahat ay ang nobya at ang kanyang ama. Sinabi ng ama na biyudo siya maraming taon na ang nakakalipas at nakilala niya ang babaeng iyon ilang buwan lamang ang nakakaraan. Nagkakilala sila sa isang pet store sa Pasay. Ang babae daw iyon ang isang sales lady ng pet store at hiningi nito ang kanyang numero para padalhan ng mga anunsyo tungkol sa mga magiging promo o diskwento sa hinaharap. Ginamit daw ng babae ang numero na iyon upang maging malapit sa kanya. Napaka-palakaibigan daw nito kaya hindi nagtagal ay nahulog ang loob niya dito. Base daw sa kwento ng babae ay nakipaghiwalay daw ito sa dati niyang asawa sapagkat niloko siya nito. Ang galing din niyang umarte at nagpanggap siya na parang isang kawawang biktima ng pagtataksil. Mukhang nasa DNA din niya ang pagsisinungaling at napapaniwala niya ang isang tao. Pagkatapos namin pagkwentuhan ang baliw na babaeng iyon, lahat kami ay umorder ng alak at ininom namin ito habang nagpapakalma. Ilang minuto pagkatapos nito, nagsimulang dumaloy ang alak sa aming mga lalamunan na dumiretso sa aming mga ugat. Lahat kami ay nagkatinginan at hindi na namin napigilan na humalakhak sa isa't isa at naging sentro na naman kami ng atensyon dahil sa aming lakas na pagtawa. Ang engagement dinner party na nagsimula sa isang hindi magandang eksena ay nahantong sa isang magandang samahan. Sa wakas, ay para na rin akong nakabawi sa lahat ng mga masasamang ginawa ng babae sa akin. Sinabi ng nobya ng aking anak na ngayon ay manugang ko na at nang balae ko na ang aking anak ay isang blessing in disguise. Ang aking anak na lalaki ay nakapangasawa ng isang mabait na babae at ako naman ay nagkaroon ng isang napakabait na manugang. Ngayon, ang aking anak at manugang ko ay nag-iipon ng pera upang magbukas ng isang preschool dahil silang dalawa ay nagpaplano na magkaroon ng anak. Nais nilang lumikha ng isang paaralan para kapag sila ay nagkaroon ng anak ay dito ito mag-aaral at kanilang mababantayan. Bagamat naging mahirap ang aking buhay noon, natutuwa ako na ang aking karanasan ay naging aral sa aking anak na lalaki at sa aking manugang. Kitang-kita ko kung gaano nila pinapahalagahan ang kanilang pamilya. Sa tuwing nasisilayan ko sila ay nakakaramdam ako ng ginhawa at kapanatagan habang ako'y nabubuhay. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!